Ang tanong, marami po ba mga Kristiyano ngayon na gano'n din? Na sobrang pagpapahalaga sa kautusan kaysa sa pagpapahalaga kay Jesus? Okay, so ano pong nakikita ninyo sa picture? Makikita ninyo ang mga tao na may mga blindfold. Pagkatapos ay malapit sila sa bangin. And this is a picture of a condition na nangyayari ngayon. At nakakalungkot na sabihin, maski sa mga maraming churches, maraming religions, ay nangyayari ang ganito. Ito hindi lang mga basa-basa mga tao ito. They are actually leaders. Kaya makita niyo magaganda ang mga bihis nila because they are leaders. At ang sabi dun sa announcement sa gilid, they are the blind leading the blind. At kapag ang leader ninyo ay bulag, sinasabi ng picture, saan kayo dadalhin? Sa lugar na mapanganib, pwede kayong malaglag sa balon. At ang problema, pag yung leader nalaglag sa balon, nalaglag sa bangin, hindi lang siya ang malalaglag, pati yung mga sumusunod sa kanya. Actually, sa Bible, ay merong ganitong pangyayari. Sa Matthew chapter 15, verse 13 and 14, ito ang usapan ng mga disciples at saka ni Jesus. Then the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?" Kasi nauna dito ay nag-uusap, kumbaga yung mga Pharisees, criticize nila yung si Jesus kasi pinapabayaan niya yung mga alagad na kumain na hindi naghugas ng kamay. At sinabi ni Jesus na hindi nagpapadumi yung mapasa bibig kundi lumalabas. At sa magitan nun, sabi ng mga yung mga Pharisees po kasi they were respected person. Mga leader sila. At ayaw ng mga disciples na ma-offend yung mga Pharisees. Pero si Jesus, ano sabi niya? He replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots." Ano ibig sabihin nito? Kung hindi ang Ama sa langit ang pinagmula ng mga Pharisees, kanino sila nanggaling? Dalawa lang naman po ang power sa universe. Kung hindi Diyos, yung kaaway, si Satanas. So, sinasabi ni Jesus talaga na yung mga Pharisees, the leaders, were agents of the devil. Kasi hindi sila galing sa Diyos eh. At they will be pulled up by the roots, huhugutin daw sila sa ugat. Let them be. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit. So yung mga Pariseo daw ay mga bulag. At sila yung mga leader ng panahon nila at ililid nila yung mga tao, yung mga sumusunod sila sa kanila, pahulog doon sa bangin. Ang problema kasi sa mga Pariseo, yung religion nila nakasentro sa kautusan. They believe that if they were able to obey the law perfectly, yun ang kanilang ticket sa eternal life. At hindi nakasentro sa Diyos sa kanilang religion. Kaya yung mga tao sumusunod sa kanila, doon din nila dinadala sa relihiyon na nakasentro sa kautusan. Ang problema, noong kumalat na ebanghelyo at marami na naging Kristiyano sa mga Hudyo, ay etong pagmamahal sa kautusan, dala-dala pa rin nila. Itong usapan ng mga Jewish Christians at saka ni Pablo. Sa Acts chapter 21, verse 20-21, we have this conversation. Then ito yung mga Jewish Christians, said to Paul, "You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law." Yung mga Hudyo, naging Kristiyano na sila. Ang problema, hindi pa rin nila iniiwan yung pagiging Hudyo nila na sobrang pagpapahalaga sa kautusan. Sabi nila, they are zealous from the law. Pagkatapos meron pa silang misunderstanding, sabi dito. They have been informed that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our customs. So akala ng mga Hudyo na si Pablo ay tinuturuan niya yung mga Hudyo na wala sa Jerusalem, kasi sa Jerusalem nangyari ito eh. Akala ng mga Hudyo sa Jerusalem, mga Jewish Christians sa Jerusalem, na si Pablo nagtuturo siya na yung mga Hudyo na nasa ibang lugar, kasama ng mga Gentile,
ay wag nang magpatuli. Pero hindi naman ginagawa ni Pablo 'yon. Ang sinasabi ni Pablo, yung mga Gentile hindi dapat magpatuli. Pero yung mga Hudyo, dapat sila magpatuli. Okay? At saka, they should also live according to the customs of the Jews. Pero wag nyo nang pilitin yung mga Gentile. Yun ang turo ni Pablo. But there was a misunderstanding. Kaya yung mga Hudyo, mga Jewish Christians sa Jerusalem, hindi sila masyadong malapit kay Pablo. Dahil sa mga naririnig nila na hindi maganda tungkol kay Pablo. And because, sabi nga dito, all of them are zealous for the law. Sobrang pagpapahalaga nila sa kautusan. Ang tanong, marami po ba mga Kristiyano ngayon na ganun din? Na sobrang pagpapahalaga sa kautusan kaysa sa pagpapahalaga kay Jesus?